Lisa Marcos ay nangidnap gamit ang kapangyarihan ng gobyerno. Gamit si Teddy Boy Locsin ng DFA. Minanipula at nakialam sa domestic fight or dispute ng magpartner. Ginamit ni Lisa Marcos ang kapangyarihan ng DFA, inabuso at inexpedite ang mga papeles para ipadukot ang 2 minor de edad at nandyan ngayon sa Makati. Yan ang gawin ninyo. Hindi yung video na yan dahil di ko naman sinabing si Bakang yun. Mga wala kayong balls at dapat kayo mawala sa mundong ito dahil kayo ay mga sinungaling. Diba? Nakikinig kayo? Bawat word ko, pinapakinggan nyo, sinusulat ninyo. Ulitin ko. Lisa Marcos, ikaw, Abalos, ikaw, Marbil, sino pa? Barauner, lahat kayo dyan sa press con, dyan, DOJ, lahat kayo. Total, nakikinig kayong mga lintik kayo. Si Lisa Marcos ay nakipagsabwatan kay Teddy Boy Locsin Jr. sa asawa niyang si Hai Louie para manipulahin ang mga papeles at tamnan ng kaso si distressed mother. Kaya naman, binigyan niya ng hell ang buhay at pinadukot o pina-extract ang bata, 2 minor de edad na inilayo ni Lisa Marcos sa kanilang ina. May mga pamilya kayo, unless demonyo na talaga ang pag-iisip ninyo. Yan ang imbestigahan ninyo. Ito, defamatory ito. Total, ang hilig nyo magkaso-kaso. Inaakusahan ko si Lisa Marcos na nangidnap ng 2 minor de edad sa Turkey gamit ang kapangyarihan. Bakit wala kayong sagot, di ba? Panirampuri yan kung hindi totoo. Bakit hindi kayo magsalita? Abalos, lahat kayong mga yawa ko. Bakit? Kasi may ebidensya. Itong video, mga palangga, itong video na ito na sinabi ko lang, mama, nataranta kayo kasi parang wildfire na nasusunog kayong lahat. Diba? Para kayo sa Jempierno, nasusunog kayong lahat dito sa video na ito. Na wala naman ako sinabi na siya ay si Ferdinand Marcos Jr. Ang sinabi ko lang, taong bayan, kayo ang magusga. Ito ang mamang ito na may ginagawang something. Akala ko hindi nyo i-dignify. Akala ko, Sandro, hindi nyo i-dignify. Pero ngayon, inaalam nyo na what? Pati Romanian hitman, inaalam nyo na siguro. To Gurgurmi. Mga palangga, nasa kadiliman kayo. Ulit-ulitin ko, mafia ang gobyernong ito. Ikaw, Marcos Jr., ikaw, Lisa Marcos, nangialam sa problema ng mag-partner at pinahirapan nyo ang mga bata, 7, 8 years old, para iwalay sa kanilang ina na siya ang may legal custody gamit ang kapangyarihan ng gobyerno. Inabuso mo! Lisa, yan ang ikaso mo sa akin. Matagal na kitang ginahamon. Kasuhan mo ko dito sa Amerika dahil yan ang ginagawa mong hinayupa ka. Ikaw ay mastermind ng pandurukot o extraction ng minor de edad gamit ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., dating DFA, Teddy Boy Locsin Jr., AFP, DOJ, lahat ng mga yan. Tangin na kayo? Ngayon yung video, gusto nyung habulin yung mga palangga ko na nag-share. Anong kinalaman ng mga yan? Nag-share lang sila. Tinatakot ninyo yung tao. Gusto nyo kasuhan lahat, imbis na yung perang yan, itutok nyo sa livelihood program, itulong nyo sa mga OFW na naghihirap sa Hong Kong, sa iba't ibang bansa na inaabuso ng kanilang mga amo, kung ano-ano pa man ang nararanasan nila, dyan nyo itulong. Hindi yan sa task force na yan, ng mga video na yan. Buisit kayo? You decide, mga kababayan. Ay, nahamon ko si Lisa. Makapangyarihan kang buha ka ng Genemis ka, di ba? File a case against me. Yung video na yan. Napakalaking, okay? Napakalaking akusasyon ang isang first lady na sasabihin mo na ngidnap siya ng bata. Diba? Takot ka, no? Kasi gusto ko talagang kasuhan ako palangga. Gusto kong kasuhan ako na mabuha ka ng inang yan. Dahil si Lisa ay ilalabas natin, pati si distressed mother ilabas natin. Dahil naka-report na yan, naka-alert na yan. Kaya nga pinoteksyonan eh. Bakit pinoteksyonan? May protection si distressed mother kung saan man siya ngayon. Kasi mga polis na pulpol, ipinakita ni distressed mother ang USB, ang iPad, o kung ano pa mga important na mga ebidensya na si Lisa at ang administrasyong Marcos ang may dahilan kung bakit hindi na siya pwedeng bumalik sa Pilipinas dahil nanganganib ang kanyang buhay. Wala pong bansa
sa mundong ito na magbibigay ng proteksyon sa isang distressed mother o sa isang individual na gagawa siya ng kwento na ako ay may naras ako ni Lisa, ito nakipagsabuhat si Lisa. Wala pong bansang matino na magbibigay ng proteksyon sa isang ina na pinadukutan ng anak ni Lisa kung walang matibay na ebidensya na siya ay delikado ang kanyang buhay. Ultragis kayo. Now what? Ano gagawin nyo? Kayong mga palangga, kayong mga religious group, kayong mga ordinary citizen. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung matalino kayo, hindi ako magsasalita dito na si Lisa ay kidnapper. But kung gagawa ka lang ng kwento na isang tao ay kidnapper, may kalalagyan ka. Right? At ang inaakusahan mo ay First Lady Butod. Well, Presidenteng Butod, yan ang ma-action. Sabihin niyo sa kanila yan. Sabihin mo kayo, NBI, mga yawa mo. Punta kayo nyo, napakayabang ninyo mga yayupa. Wala kayong alam kundi takutin ang ordinaryong Pilipino. O idagdag nyo sa kaso ko yan. Idagdag nyo yung pag-akusa ko kay Lisa Marcos na siya ay mastermind ng kidnapping. Go! Ang tagal ko na kayong hinahamon, last year pa. Anong mga ginagawa nyong kaso? Gumagamit kayo ng tao at sasagutin ko kayo mga nayupa kayo lahat. Kasama ng aking mga palangga, sasagutin ko kayo mga yawa mo. Ano mo yun? Tenga lang, ang bobobo nyo lahat. Kahit i-google nyo pa yan lahat, isa pa rin nyo, anumang way of research ang gagawin nyo. Hindi po nagtatapos ang facial forensic investigation sa tenga lang. Protect the people, sabi ni Jigong Tabak. Now what? Anong ginagawa nyo kay Inday Sara? Tinanggalan nyo, nirecall nyo ang kanyang mga security. Ano yan? 75 personnel? Right? Okay. I cannot comment sa kanyang tsona dahil di ko pa napanood talaga. Natulog ako ng bonggang-bongga kasi napagod ako sa kasasayaw. Okay? But in due time, pag may time, wala namang kwenta eh. Basta ang alam ko lang, wala na raw pogo pero pinalitan ng pangalan, na green branding lang. Okay? Ano yung pinag-usapan natin? Okay, si Inday, right? Okay. Here. Okay, tingnan natin. Ngayon, ano ang sinyalis dito, mga kababayan, na ginagawa ng gobyernong ito? Ano ang ginawa ni Inday Sara para tanggalan nila ng official statement of VP Sara Duterte on the notice of relief issued against all 75 personnel of the PNP Police and Security Group. Imagine nyo, ang elected Vice President, tinanggalan o nirelieve, tinanggalan ng security. Pero ang mga smuggler, pero ang mga addictos benedictos, ang mga manufacturer, kasama ni Marcos Jr. at nilagyan ng PSG, binigyan ng mga security ang hindi elected. Pero itong elected na si Inday Sara ay tinanggalan. Bakit ginagawa ng gobyernong ito? Si Lisa lahat ang nasa likod dito. Si Lisa Marcos lahat ang national problem. Sabi nga ni Atty. Glentong, siya ang may pakanal lahat dahil ito ay vindictive narcissist. Google nyo kung ano ibig sabihin niya. On the notice relief issued against all 75 personnel of the PNP Police and Security Group, sabi ni Inday, I confirm that on July, kinumpirma niya. Kasi una wala pa siyang statement. So ngayon, confirm na. On July 22, 2024, an order was issued by the Chief of the Philippine National Police. Si Marbil na, basagang pula siguro niya. Basagang itlog. Relieving all of the 75 PNP Police and Security Group personnel that were previously assigned for my protection. Ano ang grounds? Yan ang tanong ko sa inyo. Ano ang grounds? Bakit tatanggalan mo ng security personnel si Inday Sara? Si Leni Robredo ba? Kahit sila nagbabakbakan, okay? Dahil, epal din yun, nung pati ngayon, tahimik. Tinanggalan ba ni Duterte ng security personnel? Hindi. Mag-google kayo. Si Leni Robredo ba ay tinanggalan na ginaganito? Hindi. Magkatunggalin pa yan ni Pangulong Duterte. Ito si Inday Sara, unit team pa daw, Mary Smith Heaven. Ikaw, Senator Amy Marcos, now, ano ngayon ang gagawin mo dahil yung BFF mo, na sinasabi mong BFF, ay ginaganito ng iyong sister-in-law Jimonita. Ano gagawin mo ngayon? Tatanga ka na lang. O magaganto na lang ako, ay naku, ano ba yun? Yung tatang ko, yung kapatid ko, napapaligiran ng demonyo. Gaganon-ganon ka na lang ba? I hope Inday will do something, whatever Inday. I don't know, what's your, Sabi ni Inday, I want to assure the public that this order will not affect my work in the office of the Vice President. Nilalagay nila sa peligro ang buhay ni Inday Sara. Tapos gusto nyo, umuwi ako dyan ako mag-show ng video. Etong mismo Vice President, 32 million ang bumoto dito. Sa akin, wala namang bumoto ng ganyang wala talaga zero bumoto. Tatanggalan nyo ng seguridad.
balak na talaga siyang magorgor. Bakit? Kung i-analyze mo, inilagay nila sa kapahamakan si Inday, baka naman may plano sila. Pwede. Baka tatanggalin na, baka gusto nilang gorgorin. Okay? Baka gusto nilang gorgorin ang Vice President natin. Kasi, next in line, kapag si Kuting ay si Kuting ay, si Kuting ay hinila na yung paa, automatic si Inday. Kaya tinanggalan siguro, ito ay ako, assessment ko lang ito, baka tinanggalan na security. May plano ba kayong gorgorin si Inday? Yan mga kababayan, open your brain cells now. Yung neurons natin, pagandarin natin. Bakit siya tatanggalan ng security? Parang ganito yan eh. Kunyari, andito ako, may mga security agad ako, mga brusko. Nakita niyo ba mga brusko kong mga security doon sa party? Natupad ang pangarap ko, nagkaroon tayo ng bruskong security. Anyway, mga 6-footer yun. Okay, anyway, nakaharang yung 75 dyan. Vice President ako. Siyempre, kung tatanggalin mo yan, open ako, prone ako sa bang. Sino pa magsishield sa akin? Wala na yung 75 tong bruskong mga palangga. Diba? Sino magsishield sa akin? Wala. So, I think, kaya gusto gawin ng gobyerno ito dahil gusto talaga nilang magugulsintay. At lahat kayo matakot na. Lahat tayo, mga individual na, mga Pilipino, kayo lalo sa Pilipinas ay matakot. Kahit dito sa Amerika, kaya, di ba sabi ni Lisa, isang tawag lang niya sa Romania kung gusto niya magpagorgor. Recorded yan. Now what? Ano sabi ni Inday? Day, naku, ambot. Musta ka na dyan? Sabi ni Inday, tuloy-tuloy pa rin ang ating trabaho upang magpahatid tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga liblib na underserved communities sa ating bansa. I do hope, however, that with this latest directive of the Chief PNP, we hear less cries from the people regarding the proliferation of drugs in the country and that even fewer shall fall victim to various criminal activities. Yeah. Kita nyo? Bakit dapat itong gobyernong ito ay mawala na? Dahil sobrang power tripper, diktador, abusive. Hindi ba dapat matuwa pa itong mga taong itong si Abalos, itong pulis na ito? Ay, pulis, NBI. Yeah, NBI, Chief PNP, lahat sila. Magpasalamat pa sila. Dahil doon sa video na ipinakita ko yung mama, dapat imbestigahan talaga nila ito. Kung ito bang video na, ito bang mama na ito na sinasabi ko at sinisigaw ng mga taong Marcos, dahil yun ang perception nila eh. You cannot hindi mo pwedeng harangan ang mata ng isang tao. Okay? Hindi mo sila pipilin ang sinakbo ng kanilang damdamin at ng kanilang isipan. Na gusto niyang takpan. Na wag na makita yung huwag na makita yung video na yan kasi yan eh. Hindi yan si Kuting, parang ganon, di ba? Mga kababayan, the reason why bloodless ang sinasabi ni Marcos Jr. na laban sa pulburon, baka nga, di ba? Hindi baka nga. Sila ang protektor ng pulburon. Nakita nyo, nasaan na ang alitagtag? Asa na ang driver na pinoteksyonan ni Abalos, naka-complete gear. May vest. Imagine mo, naka-complete gear doon sa FPDA Leaks. Ayaw na nilang pag-usapan. Tapos si Inday, Vice President, tanggalan ng security. Yan ang yung mga palangga. Yan ang nakikita niyo. So, dapat magpasalamat pa ito mga na ito. Well, paano sila magpapasalamat? Wala naman sila nakukuha pera sa akin na sungal-ngal ko sa mga bunganga nila. Solvin nyo ang problema sa pulburon. Bakit nyo pinagtatakpan si Marcos Jr. ay hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses, 4 na beses ang may akusasyon sa kanya? Oh, I will show you something. Yung dating partner, meron ako nakita dito. Dali lang. Mayroong may nag-post, may nag-send sa akin. Yung dating partner ni Florendo, yung Shaki ang pangalan, merong cryptic post. Feeling ko may hawak din to eh. Saan ang cryptic post niya? Ito. Okay, ito. Ano ba? Active siya. Oh my God. Oh, Kati Binag. Ito ay dating partner ni Florendo. Alright? Anton ba? Basta Florendo. Okay? Ito baka nandito kay Kati. Sabi ni Kati, naiirita na ako sa nangyayari. Isa na lang. Bingo na kayo lahat. Lalabas ko na si Voltes 5. Follow niyo siya. Kati Binag. Ito. Matapang din. Ayan. Oh. Follow niyo siya. Tignan niyo, mag-abang kayo. Baka may ilabas. Baka siyang maglabas ng Voltes 5. Follow niyo to ha. Ayan, shout out sa kanya. Although cryptic, hindi natin alam kung anong Voltes 5 ang ilabas niya. Ngayon, sabi niya, nakikita lahat ng Diyos. Bakit ko to binabasa? Kasi ito si girl, based sa nakuha kong information, naka-hangout niya si
Bangag. Okay? Si Kuting. Nung sila pa ni Florendo, kasi magkakaibigan ito, di ba? So baka ito may maraming alam. Okay? Ngayon, sabi ni Cathy, God can give, but He can also take everything from us. That's true. Meron siya ditong pinost na yung unang cryptic, nasa na yun? Yung kainitan ng pulburon. Okay, ang ganda ni girl. Okay. Okay, ito, sabi niya. Okay? Aba, active siya sa politics. Okay. Oh, one day ago, sabi niya, teaser pa lang yan. Madaming bida. Oh, shit. Kung i-analyze ko to, ang sinasabi ni Cathy Binag, siguro, ay, Cathy, mag-ingat ka, madam. Protect yourself, baka ipagurgur ka. Kung ano man to ibig sabihin. Sabi niya, teaser pa lang yan. Madami bida. Doon tayo sa kanya mag-abang. Baka nandun sa kanya yung marami. Sabi niya, dito, how Coca-Cola destroys the body. Okay, yan yung mga pinost niya. Oh. Very cryptic. Puntahan niyo para update sa kanya. Okay, sabi pa niya, mag-post siya ng Proverbs. For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. In our journey of receiving and letting go, may we seek God's wisdom to guide our hearts. Embrace the lessons in every season, knowing that His wisdom surpasses all understanding. Trust in His plan, for He knows what is best for us. Iniwala ako dyan. Only God. Okay? Only God knows kung bukas, makalawa, matitikman nyo na ang hustisya. Sabi pa niya, may nag-message sa akin, tinatanong ako, kasi sabi nga nila, kapag makikisaw-saw ka na lang, yung meron talagang deeper connection sa circle, kaya ikaw tinatanong ko if totoo ba to, sabay send sa akin ng video. Okay, may nagtanong daw sa kanya. Ang sagot daw niya ay, pa-Gcash na lang, sino mananalo sa highest bidder? Charot. Oh, wow. Nagjo-joke lang. Imagine mo, mga kapalangga, yung Sona ni Kuting, 500 plus thousand na ang nanood. Ito sa isang posting lang ng isa sa mga bisita ko doon, mga palangga. Isang share lang niya. Kanina, the last time I checked, 15 million views. Kaya sila nataranta dahil maraming nakakita ng may sumisingwat na mama. Teka natin ha. O, natin si palangga. Ngayon gusto nyo habulin itong mga tao na siya. Anong kinalaman ng mga yan? Na-excite lang sila. Gusto nila kayong takutin, mga kababayan, para hindi kayo what? Hindi kayo mag-share. Sana huwag nilang tinanggal, ano? Okay. Oh, here. Can you believe that? Okay, si Karistam ang nag-share nito okay? 16.6 million. Yan po ang reach natin. Wala pa yung sa kaila Aspoksari, kaya Atty. Glenchong, wala pa yung sa akin dyan. Okay? 16.6 million views. Ang kay Kuting, tignan natin ang kay Kuting. Okay? Tignan natin si Kuting kung ilan ang kanyang views. Nakita nyo? Nakita mo bangag? Suka na to ang bayan sa inyo, mga ulul kayo. Masyado kayong sindikato. By the way, umattend ba si Bonjing Remulla doon sa sa Sona? Umattend ba si Bonjing Remulla sa Sona? O isang bulati na lang? Okay, tignan natin to. Post. Okay, tignan natin si Kuting. Ito. Wala naman nanonood. 14,000. Oh my God. Tignan mo yung Sona niya, yung mga paklip-clip nila. Oh, hindi ka na nahiya. Bumaba ka na. 14,000. 14,000 compared to 16 million. Oh my goodness. Kaluoy ka man, Dudong. Nakasinungalingan mo. Ano pa sabi niya dito? Ito, one day ago. Ito. 635 shares lang siya. Ito, doon tayo sa share. 635 shares lang si Kuting. Yan po yung kanyang, hindi yan. Ito pala yun. Ito. 600, ito, nakikita. 623 na siya, mga kababayan. Uy, ba't nawala? 623 na yung kanyang Sona. Hindi ka ba lang maka-1 million? Anong sinyalis niya? Baka nanonood pa dyan sa'yo, troll, o kaya AI bots. Yan ang tunay na AI deepfake. Tapos, ang pulburon video, sa isang tao pa lang na nag-share. 16.6 million. Kaya kayo tarantano. Kaya kayo natataranta dahil hindi nyo kayang pigilin ang taong bayan sa kanilang damdamin. The truth will eventually hunt you, Bongbong Marcos. Sabi niya. Alright. Okay. Sabi mo yan? Okay. Gurgur ka. Okay. Okay. Mga palangga. Okay. Natakot sila. Tama ka, Dens. Bakit nila sinabi na hindi sila sure na ang video, hindi nila masagot kung, di ba?
unang press con, sabi ni Abalos, siguradong siya by just looking sa tenga ng nasa nasa video is deepfake, is AI. Pero the next day, iba na ang kanilang tono, hindi sila sure kung itong AI. Kasi, ulitin ko, bago po natin nilabas yung video na yan, authenticated yan. And we can present that sa korte. Okay? Sa Amerika, dito tayo. Okay? Paporensik ulit. Anong oras na ba? Yeah, paporensik natin ulit para marami tayong forensik. I-share ko sa inyo later. Si Juan Balolong, thank you mga palangga. Sa totoo lang, may mga vloggers na nagpapagulo dahil hindi nila matanggap na ikaw, Madam Maharlika, ang nagsabi ng totoo. Okay, sabi ni Lady in Red. Okay. Sabi ni Eat Abroad, do you have more than one video? Are you showing the certificate of authenticity? Bakit ako magpa-present ng authenticity palangga? Hayaan mo silang mag-file ng kaso. Doon natin i-present sa, sa korte para, ilatag mo na kaagad yung ebidensya mo. Wag ganun. Sabi kasi nila, makikipag-coordinate sila sa US, which is dito ako nakatira. At ito, ang mga Jololis na ito daw ay malisyoso at ulitin ko bakit daw ito sinewing sa Amerika? Ulitin ko, dito ako nakatira sa Amerika at ako ay Filipino-American. Okay? Ngayon, you mean, ulitin ko, kailangan ko pa umuwi ng Pilipinas para ihain ko yung sarili ko sa inyo para gurgurin niyo ako? Doon pa lang ang hina ng kukuti ninyo. Sarap nyo talagang anuhin. Wakasan dyan sa inyong mga pwesto na wala kayong mga balls. Diba? Arcelia Sine. Yeah, your comment about that. Sabi nila ng mga ulupong na bakit daw sa Amerika, bakit hindi? Dito ako nakatira, mga yawa ka mo. Dito ako nakatira, alam naman i-upload ko, alam naman mag-party ako dyan sa loob ng Malacanang. Ginurgur na ninyo kaming lahat. Ang party namin dito sa Jamaica, bakit ako uuwi? Para lang isya magpamasahe ako, katulad ng ginawa ni Marcos Jr. na pambubudol na namasahe ako, na gumastos ako multi-million hindi pala multi-million, sorry, ng mahigit 1 milyon para dyan sa pabalik-balik ko sa kampanya na ni piso wala akong hiningi sa mga mandorobo na yan, sa mga mambubudol na yan. Tapos ngayon na maglalabas ako ng picture ng video ng isang mama, gusto niyo umuwi ako? Ay, masyado kayong demanding. Masyado kayong bangag talaga. Napakabangag, mga kababayan. Okay? Ngayon, ang tanong natin, bakit numingiwi? Ang tanong nyo, bakit numingiwi si Abalos? Pag sa Pinas ka, Maharlika, gugurgurin ka nila. At bakit ganito ang reasoning ng mga pulpul, na mga pikon, na mga politikong, mga julul? Parang ganito yan, no? Dito tayo mag-away kasi bakit gusto nila ako? Bakit gusto niyo akong dyan mag-showing? Kasi hawak nyo ang lahat ng ahensya. Kayo ay mafia sindikatong bangag na tagasunod ni Lisa na ng kidnap sa Turkey. Kung kaya ni Lisa mangidnap sa Turkey, kaya niyo akong gurgurin ng walang kalaban-laban. Diyan pa lang, pagtungtong ko sa airport, di ba? Painumin nyo na ako ng tubig, lasunin nyo ako or whatever, dahil mismo sa sa video na ipinersent doon sa PIDEA Leaks, kung saan na si Morales, si Agent Morales, na nag-testify na minsan noong 2012, ng March 10, 2012, by lumapit sa kanyang informer na nire-report si Marcos Jr. ay sumisingot ng white powdery substance kasama si Maria, at what? Di ba? Kaya nyo nga i-twist yun. Di sa airport pa lang, di ba? Pwede din akong gurgurin dahil sabi ni Picoy doon, kung kinukumbinsi nila, si Morales, na wag na lang mag-testify sa Senate, ay pare, alam mo naman ngayon, ano sabi doon sa video? Pwede kang mamatay sa sagasa or, bigla ka na lang mag-heart attack. At sino ang dapat imbestigahan doon? Doon nga may threat na ang buhay ni Morales. Ang binabanggit si James Kumar at si Lisa Marcos, ang dalawang magkasabwat, based doon sa video na yon. Kayong mga hinayupa kayong lahat, kayo sa NBI, sa PNP, kayo mga pulpul, nakalagay sa alanganin ang buhay ni Morales, pero may ginawa ba kayong investigation na si Lisa at si Kumar ay magkasabwat based on that video? Wala. Total, nakikinig kayo sa akin mga buwakan ng Jelly Miss ninyo. Si Lisa